Hello, good afternoon mga ka-viewers. Have a blessed Sunday. Ito na, nag-ano ko kasi, sinabi ko sa, piplex ko lang, sinabi ko kasi sa mister ko na yung pagkain, tapos na, sabi ko. Kaya, bili ka naman ng bili ka ng slice bread. Sabi ko, kaya nagpabili ako ng slice bread. Yan, 2 pack ang kinuha niya. At saka itong Smith's na cheese. At saka itong 3 peanut butter. Yan pa galing sa labas Tingnan mo yung price niya sa labas galing. Tapos dumating dito sa Lebanon. Magkano ito ngayon dito? $9. Yan. Kaya sabi ko, bakit naman 3 ang binili mo? Sabi ko, minsanan lang kasi nga galing yan sa sa city. Sa city yan. Yeah. Kasi nandun siya nung tinawagan ko siya. Kaya doon siya bumili. Pero dito sa place namin, dito sa bundok, pag bibili ka ng ganito, maliit lang din yung small bottle lang. Sobrang mahal. Lalo ito naman si Coffee Mate na Nestle na Coffee Mate na original, 0 cholesterol. Yan ang ginagamit namin, Coffee Mate. At saka speaking about this one, about Nescafe, yan Nescafe. Sabi ko, ba't ka naman din bumili ng Nescafe? Sabi ko sa kanya. Magkano lang yan dyan sa baba? $4 daw. Kasi dito, pag dito sa supermarket dito sa amin, sa bundok, mahal yan. Doble ang niya, hindi lang doble, triple ba. Kaya, nung nagvi-video ako, yun, tapos sabi niya sa akin, kasi tanong ko, magkakano yan? Sabi niya, check mo yung receipt, yung resibo ba? Tapos, siya din ang nakaalala na, uy, bakit nga tiningnan niya yung receipt? Yung binasa na niya yung receipt, 2 ang nilagay nilang ganyan na Nescafe. Tapos sabi ko, sige kain ka muna. Tapos tawagan mo sa diyan sa information sa nila. Buti na lang nandyan nga yung plastic niya. Ayaw kong banggitin yung supermarket baka ibabash nila ako. Kasi ipopost ko ito sa YouTube. Kaya sabihin ko na lang, basta galing ito sa city, kaya ayaw kong ipakita kung saan supermarket yan nabili, basta sa city. Tapos sabi ko, sige kain ka muna, tapos tawagan mo sila sa sa landline. Tapos tinawagan niya. Tapos yung sumagot, nilagay sa din, ang isang mobile. Tapos pinicturan ang mga item. Tapos yung receipt. Kaya nandun na siya. Tapos na kumain, bumaba na siya. Sabi niya na, titingnan ko, pupuntahan ko. Kasi yung naman, yung resibo. Kaya, sa ating ito ang importante, pag nagsusupermarket kayo, pagdating ninyo, basahin ninyo yung nabili ninyo, at saka i-check ninyo yung mga resibo ninyo. Kasi ganyan sa akin din, hindi lang minsan ang ganito. Kasi nga, kung minsan ini-ignore natin yung resibo. Pero pag chinek mo yung resibo, pagkakataon na chinek mo, may missing, may meron kang hindi nabili, kahit na isang item lang, naging 2. Kaya, this is for reason to all of us, lalo sa mahilig mamili dyan na ayaw pansinin ang resibo. Kaya, yun lang ang masasabi ko. Kaya sabi ko, buti na lang nga nagvi-video ako, tapos nagtanong ako sa kanya, bakit bumili ka? Napansin na yung resibo. Sabi niya, basahin mo yung resibo. Yun, siya ang mismo number 1 nakaalala. Tingnan namin yung resibo nga. Imbes na isa lang itong binili niya, nagiging 2 sa resibo. Kaya, yan. Thank you for watching, mga ka-viewers. Yun na ang lesson to learn, na dapat pansinin ang resibo pag bumili ka. Yan. Maraming salamat po. Thank you for watching.